Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Eh, ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Altenco, ikaw, ang saya mo. Ikaw kako Altenco, may problema eh. Sa pagkor. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Sige kako, may ano ka eh, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuhos ko na talaga doon. Nagsosorry siya, hindi na ako. Tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon, wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may puprovide na magandang alternative eh. O, para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Mangda ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At ngayon nga mga kababayan, andito na naman po tayo sa ating panibagong reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. At eto nga, panoorin natin itong naging mga pahayag ni Senator Marcoleta kaugnay nga po ng naging hearing sa Senado patungkol nga po sa online sugal na pinag-uusapan po doon kung ibaba na o magkakaroon ng mahigpit na regulasyon patungkol nga po dito sa online sugal na ito mga kababayan. At dito nga ay ipinaliwanag niya kung ano ang kanyang naging posisyon, kung ano ang naging takbo ng naging hearing sa Senado mga kababayan. Dito ay binanggit niya ulit itong isang kilala niya naman siguro, ang isang sikat na komedyante na dinamay ang kanyang pangalan at maging ang pangalan ni at maging si Tatay Digong ay hindi nga pinalagpas itong sikat na komedyanteng ito mga kababayan. Alam niyo na siguro naman kung sino ito. Pero bago yan mga kababayan, panoorin muna natin itong interview ni Madam Karen dito kay Congressman Redon. Dito medyo naging mainit ang kanilang tanungan. Kaugnay po yan ng mga anomalya sa flood control. Eto, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and Hightone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, Representative Redon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No, so ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger
for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Tama. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito pong actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related. Then why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process Medyo napipigo na ata ito si congressman dito. actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. At yun nga mga kababayan, grabe yung mga tanong dito ni Madam Karen. No? Talagang hindi makapalag itong si Pero abangan natin mga kababayan kung magkakaroon ng hearing at kung ipapatawag nga itong mga di umano'y congressman/contractor. Maganda yan mga kababayan. Dito magkakaalaman na dito kung sino talaga ang totoong may itinatago. At yun na nga mga kababayan, dumako na po tayo dito sa naging pahayag po ni Congressman Marcoleta. Ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, Pagkor, Kasi nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos I. Kasi Presidential Decree ito eh. Oo nga. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa Under martial law. under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, Presidential Decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung niya eh. No? Kaya, dalawa eh. Dual responsibility. Dual person siya eh. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang opisina mo, parang may conflict eh. Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax.
Pagkatapos, 50% ng 95% na balance nun, pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Kung sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng Pagcor Casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa biyayan, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Yun. Para sa sports development programs. Pagkatapos 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon. So 1% napupunta sa kanila. Mayroong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng Pagcor's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of Pagcor's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, ha? Pagkatapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun. Paghahatian. Kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. Total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya, pabiro pa ako Baka mamaya, i-discarte na naman baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan, tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng Pagcor, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Tapos binanggit ko alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa sa nakalinya dyan na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. P-A-R-E-T-O. I-google mo. Hindi natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binanyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair,
Kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o Regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate ka eh. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba ako. Tingnan mo ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Kikito, marami. Hindi. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam mo naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Yun. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. So, lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? O katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021,
Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92 from 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi Ang bilis ng paglago. Sen. nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng Pandemya. pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Ay, Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako eh. Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng Ipaasa. gamitin yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo eh. Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang ha. Kanina pa tayo ako nagtatalo eh. Wala ka man lang kung maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online, yung iba naman casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito eh. Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang. Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% eh. O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal eh. Di ba? Kumbaga kako sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. O isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yung kakong dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan, yung e-wallet. Di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya. Yang may PayPal pa eh. Merong may Shopee Pay. Itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-impluensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun ang pambayad. Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, ang saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang hinihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator Pagcor. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko,
kahit hindi pa tayo tapos, Mm-mm. pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend Mhm. yung link Mm-mm. ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, Mhm. i-delink lahat. Aha. Hindi na magagamit. Oh, yes sir, sabi niya gano'n. Ano? Mm. Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit sinasabi? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Oh, yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema eh. Sa pagkor. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Dahil Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagso-sorry siya. Hindi ako. Kung tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon, wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. So, para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun.